At tinatawag tayo ng kapitbahay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may tatanong. Madali ka doon sa kato eh. Maingay ito. Baka madali ka doon. Sa? Sa ano? Dito sa Manila eh. Hindi, sana lang daw 400cc, pwede na. Manila raw. Manila. Madali ka doon sa kato. Pero yung nakalagay doon, yung 400cc na-allowed nila. Start na ng trail yan. Ang tagtag. Ang tagtag mga motor. Yan na. At may bago tayong update sa ating motor. Tinanggalan natin yung tambutso natin, yung yung pinaka, yung para naka-twist na pipe. Kaya medyo umingay siya. At naglagay tayo ng seat cowl. Inalis na natin yung step nut, yung peg niya, para naked na naked ang datingan niya. So yun, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. At sakto ngayon papunta tayong Binangonan. At meron tayong pupuntahang customer doon na magpapapalit ng preno. So tayo lang kasi yung pwedeng magpalit ng preno doon, kaya kailangan natin pumunta. At tinatawag tayo ng kapitbahay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may tatanong. Baka madali ka doon sa kato eh. Maingay ito. Baka madali ka doon. Sa? Sa ano? Dito sa Manila eh. Hindi, sana lang daw 400cc, pwede na. Manila raw. Manila. Madali ka doon sa kato. Pero yung nakalagay doon, yung 400cc na-allowed nila. Talaga? Oo, nakalagay doon. Oo. Oo. Baka madali ka doon. Huli ka doon sa kato eh. Kahapon, dami na. Ulihan, mga small cc yung ano. Talaga? Pero nandun sa conference nila na ina-allowed nila yung ano. Oo. Ina-allowed nila yung 400cc pataas. Talaga? Oo, okay lang. Kala ko nga pagbabawal din eh. Nakita ko yung conference nila. Nung ano doon. Dami na dali doon ka. Oo. Kahapon doon. Sa stoplight. Doon sa may stoplight. Kahit nga yung mga mahihinang muffler lang, kasi kay Kernel Busita dati, okay lang. Basta yung hindi aabot dun sa sukat ng decibel nila. Pero ngayon, lahat ata, walang makalusot eh. Ito, hindi exemption sila. Oo, pwede to. Punta ako Binangonan eh. Layo-layo. Ingat. Sige. Thank you. At ayun nga, ang bagong batas dito sa Manila ay ang pipe issue tayo. At kala ko nga kasama yung mga 400cc and above. Buti na lang hindi nila sinama. Exempted tayo. At yun na nga, dahil mas lalong umingay yung motor natin dahil inalis natin yung naka-twist na pipe. May resonator kasi yon, kaya medyo mahina pa yung tunog nun. Ang dahilan naman kung bakit ko inalis yung naka-twist na pipe ay naputol na yung bracket, yung sabitan nung muffler natin. So wala ko ibang mapagkapitan dahil malayo yung bracket. So ang ginawa natin,
Shinortcut na natin, nalis na natin yung twist na pipe, tapos parang umikli na lang siya. Ngayon dahil maikli na siya, medyo maingay na siya. Parang lumaki lalo yung tunog. Not unlike before na halos hindi nakakarindi. Ito ngayon nakakarindi na. Medyo bumuo, parang naging nagkaroon ng bass siya. Not unlike dati na dahil siguro mahaba yung travel, kaya medyo maliit yung tunog niya. At siguro pagas muna tayo dito. Baka mamaya magkatamata na namang magpagas, mahirap nang maubusan. So dito tayo sa Shell. Kuya, 500 beef, ano ba 'yon, yung premium? Premium o 95? 95. 95. Ah. Sir, okay lang bababa lang na tayo, sir? Sino tayo sa number 13? Okay. 500 po. At ayun, medyo tumapang yung itsura niya. Dahil nga nagkaroon ng seat cowl, pero mas maganda sana to kung wala tayong tapalodo. At dahil tag-ulan, inalis kasi natin yung yung tayo resibo Sino, sir? At dahil tag-ulan, inalis natin yung tail tidy natin. Maganda sana tingnan kung naka-tail tidy dito. Yung ganitong forma niya. Yun lang naman ang mga nadagdag dito. At dito nga sa tambutso niya, medyo konti na lang yung clearance, siguro mga half inch dun sa gulong. Sana hindi siya umikot, siguro tama lang yung higpit ko dahil walang bracket to. Ang naghigpit na lang sa kanya yung clamp pipe, yung pipe clamp, yun na lang naghigpit sa kanya. Pero thank you. Pero alam nyo mga kamoto, yung tunog ng pipe natin, sa una lang naman yan malakas. Kalauna ni hina ng kanya yan. Hindi yon mga kamoto. Katagalan kasi, sa pandinig mo, humihina na yan dahil yung tenga mo bingi na, nasasanay ka na sa ganyan tunog. Kasi nung una ko nakuha tong motor na to, naka-pipe na rin siya pero syempre katagalan ng katagalan, nung umpisa sobrang ingay, parang pakiramdam ko nga parang may helicopter parang helicopter yung tunog.
katagalan ng mga inabot na ng mga ilang buwan, pahina na ng pahina hanggang sa inabot na ng taon, akala mo normal na motor na lang. Pero ngayon syempre nagbago tayo, inalis natin yung resonator natin. Talagang umingay siya. Pero yun nga, katagalan ng katagalan din, pag nasanay na yung tenga natin, para sa pandinig natin ay mahina na rin yan. Bingin na eh. At yun nga, dahil umingay, feeling ko tuloy lumakas yung hatak ng motor ko. Ang traffic. Ang traffic. Kaya pag pumupunta ako dito mga kamoto, mas pinipili ko na lang magmotor kaysa magkotse. Dahil sobrang traffic dito, talo ka sa oras. Pag nakakotse ka, okay lang dahil naka-aircon ka. Pero ubusin naman ang traffic, ang oras mo. Natalay kung nakamotor ka, nakakasingit-singit ka ng ganito. Ayun nga, kahit medyo malayo-layo yung biyahe natin ngayon, ay hindi na tayo nag-jacket dahil sobrang init. Hindi na natin ginamit yung jacket natin. Maganda sana, safety, dahil puro paddings yung jacket natin. Pero dahil sobrang traffic naman, hindi naman ako makapagpatakbo ng mabilis dito. Kaya ano na lang tayo, nag-jersey na lang tayo. At ang gamit natin jersey ngayon ay custom imprint. Oh my God! Wow! Yan yung jersey natin ngayon. So dahil parang aircon type to, yung may pinong butas-butas, yung tawag din aircon type. Pasok yung hangin sa loob, hindi mainit. Kahit tela lang to na akala natin ay manipis, hindi tumatagos yung init. At ayun, matagal ko na rin gusto magkaroon ng jersey na ganito. Sumakto pa na kulay green, kakulay nung motor natin, kakulay nung helmet natin. So saktong sakto, terno. At ayun, merong daan dito na inilihis dahil may ginagawa dito. So bawal tayong dumaan doon. Dito sa rough road tayo dadaan. Ayan. Ayan na, mag-trail muna tayo ngayon. Medyo ingat lang tayo dahil madulas ang buhangin. So yan na. Start na ng trail. Yan. Ang tagtag mga kamoto. Yan na. At tayo ay sanay magpreno sa harap. Pero sa sitwasyon natin na ngayon ay
hindi natin dapat gawin yon. Dahil konting slide mo dito, pag slide yung gulong mo sa harap, ay may kalalagyan ka. At andito na tayo sa Angono. Tama mga kamoto, nasa Angono tayo. At ang kasunod na to ay Binangonan na. So siguro saktong alas 11 na andun tayo. Trade na naman tayo. Ay, trade na naman dito. Yun. Yun pala naman eh. Yun yung pan-trade, yung kay kuya. Loko ka kuya. Buta, napasabay ako sa'yo. Naka-big bike nga pala ako. Lintik na yan, may mga hams doon. Napasabay ako dito kay kuya. Buta ka. At ayan yung isa sa mga pangarap natin na magkaroon tayo. Yung enduro. Ay, talaga naman napasunod talaga ako kay kuya. Yan yung gusto ko rin magkaroon tayo. Yung pang off-road na ganyan. Meron tayong enduro, kaso bisikleta to. So pangarap ko din magkaroon ng motor na enduro. Two minutes na lang natitira sa atin para dumating tayo ng alas 11 dito sa shop. So mukhang sasaktuhin natin. Mukhang masasakto tayo 0-0. Ang galing naman. Ang galing ng pagkakataon talaga. So umalis tayo sa Manila ay 9:14. So yeah. Isang minuto na lang. 0-0 naman natin. Okay, sama ka naman. 0-0 tayo. Ayun mga kamoto, 1100 tayo. Ayan, tingnan natin. 1100 tayo. At sakto, andito tayo sa harap ng Wash and Go Binangonan. Ito ay parting Tayuman. At sakto, andito na rin yung customer. Wow, saktong-sakto mga kamoto. 11. At ayan mga kamoto, andito na rin yung customer natin, yung papalitan natin ng brake pads. So sakto nag-aantay na siya. At tara, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Umpisahan na natin. At maraming salamat sa inyo mga kamoto, sa inyong panonood. At sana magustuhan nyo ang ating video. So okay, hanggang dito na lang. At maraming salamat. Goodbye. 2,000 years later. At ayun mga kamoto, mission accomplished tayo. So silip muna natin yung tambutso nating bagong kabit. So okay naman, di naman nagbago yung clearance. Ibig sabihin hindi siya gumalaw. At pabalik na tayo ng Manila.
maingay talaga. Maingay talaga. Ayaw ko na yan. Ibabalik natin kung paano yung setup dati. Ayaw ko yung ganyang kaingay. Parang parang Harley. Parang Harley na tunog lata na hindi mo maintindihan. Sobrang lakas. Ba't sina? Tawagan mo nila ako pagka nagpa-schedule yun ha. Sino yung yung on the just pagka nagpa-schedule. Bili! At ayun mga kamoto. So ganun lang kabilis ang pagpalit ng brake pads. Dumating tayo dito sakto 11. At ngayon ay pauwi na tayo 11:54. So ginagawa natin to para magturo na rin sa kanila kung paano magpalit ng mga preno. At una sa lahat, paano mag-oil change basic. Mag-check ng preno, magpalit ng preno, magpalit ng mga fluids. Ayan ang mga tinuturo natin. So kailangan hindi tayo madamot. Ipasa natin sa iba ang ating mga kaalaman. At ayun, at kailangan nating makabalik naman ngayon ng Manila ng alauna. At dahil may lakad tayo ng alauna, kasama natin yung mga boss natin. At yun na nga, yung amo natin ay may binubuksang shop, auto service center. Ito ay sa bandang Banawe. At dahil malapit nang matapos, ay kailangan natin kumpletuhin yung mga tools na kakailanganin natin doon sa shop. So ayun, kailangan natin makabalik ng alauna sa Wash and Go Santol sa office. Pero walang galawan ng traffic natin mga kamoto. At ayun, dito na natin tatapusin ang ating video. Thank you, maraming salamat at goodbye.